Hi mga babaeng mamamahayag dyan. Huwag kayong maging tanga at huwag ninyong subukang gumawa ng ekspose tungkol sa mga baliw na Islamistang lipunan dahil kapag ginawa ninyo yon, maaaring mapunta kayo sa ganitong sitwasyon. Ilang oras matapos manalo ang Muslim Brotherhood sa halalang pampanguluhan sa Egypt, kinuna namin ng video ang mga nagdiriwang sa tulay malapit sa Tahrir Square. Hindi namin alam na malapit ng brutal na atakihin ng isang batang British na mamamahayag ilang hakbang lang mula roon. Gustong dalaga na ikwento ang kanyang karanasan. Parang wala ako sa sarili, paulit-ulit kong sinasabi, Diyos ko, pakiusap, itigil niyo na po. Pakiusap Diyos ko, itigil niyo na po. Magandang hapon, alas 4 na. Ako si Natasha Smith. Si Natasha Smith ay estudyante ng pamamahayag sa Britanya. Dokumentaryo tungkol sa karapatan ng kababayan sa Ehipto ang dapat sana niyang huling proyekto sa kolehiyo at unang internasyonal na assignment. Kailangan kong sabihin napakatanga ng mga kolehiyo para payagan na magpadala ng isang batang, blonde, maganda at puting babae. Partikular na ang pagpapapunta sa isang Islamistang lipunan tulad nito para lang sa libangan at kasiyahan ay talagang napakabobo. Mga kaibigan, delikado para sa babae sa ganitong lugar kahit mamamahayag ka. Bakit ko nasabi yon? Kasi may kakaibang teorya ng sabuatan na nagsasabing parang protektado ang mga mamamahayag sa mga ganitong lugar. Sa teorya, tama yon kung susundin mo ang mga pagpapahalagang kanduranin na may diplomasya at proteksyon para sa taong naglalantad ng kwento. Kung nasa lipunan kang di naniniwala sa ganung pananaw, alam mo na ang mangyayari. Hindi nila igagalang ang mga mamamahayag. Sige, lalo na yung mga ganito, lalo na kung galing sila sa isang kultura na naniniwala na karapatan talaga nila ang manggahasa. Bumaba sa impyerno. Nagsho-shoot siya sa plaza kasama ang mga kaibigan niyang mamamahayag na sina Callum Hatton at Casper Voot, pero nagkahiwalay sila dahil sa isang grupo. May mga lalaking nagsimulang punitin ang aking mga damit. At unang-una, ang palda ko ang nawala agad. Ibig kong sabihin, Ang pagkakapareho nito sa nangyari kay Lara, na napag-usapan natin ng marami tulad ni Lara Logan, parang pareho lang ang kwento. Parehong-pareho talaga ang kwento kasi ganito talaga ang ginagawa nila. nararamdaman ko pong tinatanggal ang underwear ko, pati na ang sapatos ko. Tapos, ang mga damit ko sa itaas na bahagi ng katawan ko ay basta na lang pinunit at inalis sa katawan ko at masakit talaga iyon. Nahuli ng rooftop camera ng CNN ang ambulansya na sinusubukang makalusot sa gitna ng tao para tumulong sa kanya. Sa puntong ito, siya ay sinasalakay na ng sexual ng 12-12 ng mga lalaki. Sa wakas, matapos ang mahabang paghihintay, nailigtas siya at dinala sa mas ligtas na medical tent. Iniisip ng kanyang kaibigang si Callum na kung hindi tumulong ang mga staff doon, baka hindi na siya nakaligtas sa kanyang nakakatakot na pinagdaanan. Oo, malamang masuwerte pa siyang buhay. Welcome sa Pushback. Ako si Mira Kay, ang host ninyo. Tumatayo tayo dahil sawa na tayo. Kaya kung sawa ka na rin, siguraduhin mag-subscribe at itype ang video na ito. Seryoso. Grabe ang kabaliwan ng mga kwentong ito. Pumapasok ang mga babaeng mamamahayag para subukang ilantad ang malalaking balita. May ilang trabaho na mas bagay sa lalaki sa mapanganib na lipunan. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan ng mga babaeng mamamahayag, kundi dahil sa pagtrato ng mga lalaki sa kanila. Nakakabaliw isipin na pwedeng pumasok at maprotektahan ng Western na halaga kahit hindi ito sinusunod ng mga tao ron. Sa totoo lang, sana masasabi kong ito lang ang kwento. Pero parami ng parami ang mga kwento na lumalabas tungkol sa ganitong klaseng pag-uugali. Ito ay mula pa 13 taon na at paulit-ulit itong nangyayari. Hindi ligtas ang mga babae sa mga Islamistang kapaligiran. Hindi ligtas ang mga babae sa mga Islamistang kapaligiran. Tingnan mo na lang ang Europa kung gusto mo maintindihan kung gaano hindi ligtas ang mga babae sa mga Islamistang kapaligiran. May ilang sandali na inakala kong mamamatay na siya. At sa tingin ko, talaga ang dahilan kung bakit buhay pa kaming lahat, at lalo na si Natasha ay buhay pa, ay dahil maraming tao ang handang tumulong sa amin. At mga taong isinugal ang sarili nilang buhay at inilagay ang sarili nila sa panganib para mailigtas siya sa sitwasyong iyon. Sa loob ng tolda, tinulungan siya ng isang lalaki na magbihis ng burka na abot hanggang paa at inihatid siya palayo sa mga tao.
Kailangan ko lang magpanggap na asawa niya at maglakad sa kalye habang sabi niya, huwag kang iiyak. Kapag umiyak ka, malalaman nila. Nakarating siya sa ospital kung saan sila ni Kalum ay sinalubong ng British Embassy at mga doktor na nagpatunay ng kanilang kwento sa CNN. Nagkaroon ng malaking ingay dahil Briton ako, bata at babae. Pero nangyayari ito sa mga kababaihan sa ibang lugar palagi. At hindi natin naririnig ang tungkol doon. Hindi natin naririnig ang kwento ng mga babaeng Ehipsyana, Aprikano at iba pang babae sa mundo na madalas nakakaranas ng ganitong pag-apake o mas malala pa at walang hustisyang na ibibigay sa kanila. Gusto ko lang sabihin na hindi ko siya particular na sinisisi at hindi ko iniisip na isa siyang tanga, kaya nararapat lang sa kanya yon na maaring parang yon ang pamagat ng video na ito. Sa tingin ko, hindi talaga yon ang sitwasyon. Sa tingin ko, ang katotohanan na may mga tao dyan na itinutulak ang ideolohiya na huwag mag-alala na ang mga pananaw ng kanduran ay normal na at tinatanggap na kahit saan ay nagiging dahilan kung bakit may mga taong inaatake ng ganito, nagiging dahilan ng ganitong klase ng kwento. Inosente at tama ang batang babae na ito. Nangyayari ito sa mga babae kahit saan, pero hindi ibig sabihin na dapat siyang payagang pumasok sa ganitong kapaligiran bilang protektadong mamamahayag. Mula, naging tangga ba siya ng gawing publiko ang kwento ni Lara Logan kahit alam niyang may ibang babae ring nakaranas ng matinding sexual na karahasan? Oo, isang hanga na desisyon ang pumasok sa ganitong klaseng kapaligiran, pero sa parehong panahon, hindi ko pa rin siya hinusgahan. Hinuhusgahan ko ang lipunan ng tulak sa kanya na maniwala na ang kanluraning ideolohiya ang nanginghibabaw. Hindi yon totoo. Sa ganitong mga lugar, hindi ligtas ang mga babae at dapat tanggapin ng lahat ang katotohanan iyon. Nahihindik ako sa pinagdaanan ng babaeng ito. Talagang nahahindik ako. Nakakadiri ito. Pero paulit-ulit ko na naririnig ang parehong kwento. At ang katotohanang hindi pa ito alam ng karamihan ay hindi ko talaga maintindihan. Sino ang pinagtatanggol mo? Sino ang pinoprotektahan mo? Itong mga lalaking masaya pang lumabas at manggahasa ng bata, sila bang pinagtatanggol mo? Bakit hindi mo inuuna protektahan ng mga babae? Dahil natatakot kang magbukhang racist? Dahil natatakot kang hindi ito tugma sa mga ideolohiyang ipinipilit mo sa mga tao? Dapat kang mahiya dahil doon. Nasa UK siya ngayon, nakabinbin ang dokumentaryo niya, pero matapang niyang iginigiit na babalik sa Cairo para tapusin ang trabaho kahit sa kabila ng nakakatakot na karanasan sa isang galit na grupo. Para sa akin, yun ay tanga. Hindi ko iniisip na dapat gawin ng tao yon. Nakikiramay ako sa sinumang na abuso, kahit sino. Bakit hindi mas pinalalaganap ang mga kwentong ito para maintindihan ng tao ang kahalagahan ng pagiging ligtas? Maging matalino sa pupuntahan mo. Heto pa, may isa pang video. Sumisigaw sila ng kamatayan sa Amerika, pero parang palakaibigan pa rin. Kakaiba talaga. Halos saan man kami pumunta, parang gusto ng Taliban makipag-usap, pero hanggang doon lang ang pagiging palakaibigan nila. At ang presensya ko ay nagdudulot agad ng tensyon. Sinabihan lang nila ako na tumabi dahil isa akong babae. Makikita mong ang beauty salon na ito at marami pang iba ay tinakpan ng pintura ang mga larawan sa harap ng kanilang mga tindahan ng mga babaeng walang takip. Sinabi ni Taliban Commander Assad Massoud Histani na unti-unting ipapatupad ang Islamic rule. Paano ninyo poprotektahan ang mga babae? Dahil maraming babae ang natatakot na hindi na sila papayagang pumasok sa paaralan. Hindi na rin sila papayagang magtrabaho. Ang mga babae ay maaring ipagpatuloy ang kanilang buhay at wala kaming sasabihin laban sa kanila. Pwede silang pumasok sa paaralan, pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, pero kailangan nilang magsuot ng hijab ayon sa Islam. Katulad ng suot ko ngayon. Hindi katulad ng sayo, kundi pati ang mukha nila ay natatakpan din. Takpan ng muka, ibig mong sabihin nikab? Nikab, bakit kailangan nilang takpan ng mukha nila? Dahil iyon ay bahagi ng Islam. Talaga bang kailangan magsuot ng nikab sa Islam? Siyempre, yun ay Islam. Swerte siya na, ayos lang siya. Minsan, nagukunwari silang iba sa kamera. Pero kapag pinilit, lumalabas ang totoong pinaniniwalaan ng mga baliw na radikal na ideologong ito.
Sira na talaga sila at iniisip nila na kailangan talagang takpan ng ganito ang isang babae. At kung hindi siya nakatakip ng ganito, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo sa kanya. Kahit nakatakip siya, pwede mo pa rin gawin ang gusto mo dahil parang pag-aari lang siya. Yung babaeng nagtakip para magkwento, iniisip niyang baliw siya. Para sa akin, kabaliwan na ito. Dapat lalaki na lang ay padala sa mga ganitong lugar. Huwag ninyong ilagay sa peligro ang mga babae. Hindi ko maintindihan, napakasimple lang. Makinig kayo sa kanila. Nagkukunwari siyang pantay ang trato sa mga babae sa Afghanistan. I-check nyo guys, hindi ganyan ang totoo. Sa totoo lang, nakikiramay kami sa bawat babae na nakaranas ng anumang uri ng pang-aabuso mula sa kahit sinong tao, babae man, lalaki, Islamist o migranteng tao. Kahit sinong babae na nakaranas ng sexual na pang-aabuso, kahit sinong lalaki na nakaranas ng sexual na pang-aabuso ay talagang nakakatakot at masama. Ang katotohanang iniisip ng lipunan na ayos lang pagtakpan ito o ipadala ang mga babae para lang sa kwento at pagkatapos ay ganito ang kinahinatnan para sa akin ay lubos na nakakasuklam. Salamat po sa atensyon sa isyong ito.